A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po ay tumitindig sa pulpito na ito sa personal at kolektibong pribilehyo upang manindigan patungkol po sa isyong dapat sana ay noon pa ay natuldukan na. Dapat bang usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Noong 2016 ng pagkatiwalaan ng 16.6 milyong Pilipino si Mayor Rudy mula sa siyudad ng Davao. Hindi po natin nalilimot ang pagod na nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa isyu ng kriminalidad at iligal na droga na isa sa mga nagiging matinding hadlang tungo sa ating pag-ahon mula sa kahirapan at pag-unlad bilang isang lipunan. Po, ang ICC ay maaari lamang magkaroon ng jurisdiction kung saan nabigo ang sistema ng hustisya ng bansa. Kung atin pong maalala, formal na po tayong humiwalay sa Rome Statute ng ICC noong pang ika-17 ng Marso 2018. Ganap na po itong nagbisa matapos ang isang taon. Po tayo tali sa ICC. Patuloy pa rin pong gumagana ang ating hustisya. Hindi po natin sisiilin ang kalipunan ng ating karapatang pantao. Tayo po ay hindi na alipin ng mga banyaga. Tayo po hindi na pwedeng utos-utusan ng mga banyaga. Hindi po papayag si Andres Bonifacio. Hindi rin papayag si Jose Rizal. Mga mahal kong kababayan, kung inaakda ang resolusyon bilang 488 na nagsususok ng mariing pagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aking insulto ito sa atin kapag meron pong dumating ditong banyaga at utos-utusan po tayo at sila mismo ang magkukulong sa ating Pangulo. Mahal kong... Ayun po guys, at natunghayan na po natin ang ating introduction. Ito pong ipatutunghay ko sa inyo ay patungkol sa privilege speech ng ating kagalang-galang butihing Senador Robin Hood Padilla. So, give you a heads up guys, ito pong ating butihing senador na si Robin Hood Padilla ay isang tapos ng criminology. At alam nyo naman, ang criminology may alam po ito sa batas. Bukod dyan, ay po pwede rin siya maging investigador, pwede rin siyang maging hepe ng pulisya, or basta sa pagiging isang alagad ng batas. Sa kadahilan ng siya po ay tapos ng criminology. At hindi natin matatawaran ang kaalaman ng mga criminologists dito sa ating bansa. At marami silang mga alam patungkol sa batas, sa hustisya ng ating mga hukuman. So, tunghayan po natin ang puntong ito ng kanyang pagtalumpati sa loob ng Senado. So, ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative, at nagpapasalamat sa aking mga viewers at ang aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa aking mga videos na ipinalalabas dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, simulan na po natin ang kanyang talumpati o privilege speech sa loob ng Senado. Eto na po. Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, aming ginang Pangulo.
Maraming salamat po sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginang tagapangulo, sa mga minamahal nating miyembro ng bulwagang ito, ako po ay tumitindig sa pulpito na ito sa personal at kolektibong pribilehiyo upang manindigan patungkol po sa isyong dapat sana ay noon pa ay natuldukan na. Ang tinutukoy ko po ay ang pilit na pagbubukas ng usaping kung nararapat bang usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na tila ba nakakalimutan ng ilan ang negatibong implikasyon dala nito sa isang bansang buong pusong pinagsilbihan ng dati nitong pinuno. Taong 2016 ng pagkatiwalaan ng 16.6 milyong Pilipino si Mayor Rudy mula sa siyudad ng Davao upang maging ika-16 na Pangulo ng Republika. Ang tiwalang ito ay bumukal mula sa masidhing pagkauhaw ng ating mga kababayan para sa pagbabago. Hindi po natin nalilimot ang pagod na nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa isyu ng kriminalidad at iligal na droga na isa sa mga nagiging matinding hadlang tungo sa ating pag-ahon mula sa kahirapan at pag-unlad bilang isang lipunan. Dala ang pangakong dadating ang pagbabago. Lahat tayo ay naging saksi kung paano pinagkatiwalaan ng sambayanang Pilipino si dating Pangulong Duterte. Simula nang mahalal siya sa pwesto hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. 2 taon matapos ng kanyang tagumpay noong 2016 na halalan, ayon sa resulta ng Pulse Asia Survey noong 2018, sa 2 taon ng termino ng dating Pangulo, 69% ng mga Pilipino ang nagsasabing ang pagsupil sa iligal na droga ang pinakaimportanteng pinagtagumpayan ng ating dating Pangulong Duterte. Maging sa kasagsagan po ng pandemya na masasabi nating humamon sa tatag ng ating pamunuan, na natiling mataas ang rating ni dating Pangulong Duterte sa gradong 91% noong Setyembre 2020 at Nobyembre 2020. Ayon rin po yan sa Pulse Asia. Kaya naman, nakakadismaya po, hindi lamang para sa inyong lingkod, kundi sa milyong-milyong Pilipino na nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte, na ang balita ay ibinubuhay na naman po ng International Criminal Court ang mga isyu nila. Sa kasamaang palad, nalulungkot po tayo sapagkat itong kanilang inasaalang-alang at ibinibintang na kaso, ito daw po ay ang krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity sa ilalim po ng Article 7, Talata 1A ng statute. Para po sa kaalaman ng marami, ang krimen na isinumite sa ICC ay sinasabing laging laganap po sa buong Pilipinas sa pagitan ng ika-1 ng Hulyo 2016 hanggang sa ika-16 ng Marso 2019. Sa konteksto ng tinatawag na digmaan laban sa droga. Gayon din sa lugar ng Davao sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre 2011 hanggang sa ika-30 ng Hunyo 2016. Ito po ang isang
statement ng ating kalihim mula po sa executive, mula po sa secretary ng DOJ na siyang dapat na magbibigay po ng pahintulot sa ICC. Ang sabi niya, malaking insulto sa ating lahat kapag ka pinapasok daw po natin ng ICC, para na po nating sinabi na walang kwenta ang ating hustisya sa bayang ito. Atin pong ipinupunto lamang na siya ring pinaninindigan ng ating kagawaran ng katarungan. Walang jurisdiction ang ICC sa sitwasyon sa ating bansa sa ilalim ng prinsipyo ng non-intervention o hindi panghihimasok o pangingialam sa sovereign equality gaya ng nakasaad sa United Nations Charter. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lahat po ng estado ay may karapatan na magsagawa ng kanilang mga gawaing panloob ng walang panghihimasok mula sa labas. Ito po ang prinsipyo ng non-intervention o hindi pangingialam. Ang sovereign equality naman po ay kumikilala sa pantay na katayuan ng mga estado sa loob ng internasyonal na komunidad. Sa madaling sabi po, dapat kilalanin ng ibang bayan o pandaigdigang hukuman tulad ng ICC na tayo bilang isang bansa ay may sariling kasarinlan, pagkakakilanlan at soberenya. Tayo po ay bansang malaya at kumikilos at higit sa anupaman ay hindi dapat basta-bastang panghimasukan. Higit sa lahat, hindi po tau-tauhan ang ating mga tao sa gobyerno. Hindi po mga kengkoy ang mga nasa loob ng kagawaran ng hustisya. Lalong-lalo na po kung tayo ay una nang tumugon sa mahalagang hinaing ng ilan sa ating mamamayan sa harap ng International Criminal Court. Alinsunod po sa principle of complementarity na kinikilala rin po ng mismong ICC, ang ating pamahalaan ay may karapatan at dapat na maunang umako ng responsibilidad na usigin ang anumang naiulat na international crime. Hindi po tayo nagkulang, Ginang Pangulo. Alinsunod po sa Article 18, Talata 2 ng statute, ang ating pong gobyerno ay humiling ng agarang pagpapaliban sa nasabing pag-uusig. Nariyan po ang pagsusuri na isinagawa ng ad hoc panel ng DOJ na nagripaso pa sa mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga tauhan ng Philippine National Police na sangkot sa anti-illegal drug operation ng nagdaang administrasyon. Kinatigan rin po ng ating kagawaran ang writ of amparo na nagbibigay ng proteksyon sa mga petitioners ng kaso. Binigyan buhay din po ng Interagency Committee sa pamumuno ng kalihim ng DOJ sa ilalim ng Administrative Order No. 35 at ng United Nations Joint Program on Human Rights ang pagtutok sa mga kaso ng extrajudicial killings, sapilitang pagkawala, torture at iba pang malubhang paglabag sa karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng mga tao. Bukod pa po ito sa agarang pagsisiyasat na isinagawa ng Internal Affairs Service ng PNP para disiplinahin ang di umano'y mga may kinalaman na tauhan ng pulisya. Malinaw po, ang ICC ay maaari lamang magkaroon ng jurisdiction kung saan nabigo ang sistema ng hustisya ng bansa.
tinatanggap po ba natin na walang saysay ang ating pampublikong institusyon, ang ating kagawaran ng katarungan, ang kalipunan ng ating sektor para sa pampublikong seguridad? Kung atin pong maalala, formal na po tayong humiwalay sa Rome Statute ng ICC noong pang ika-17 ng Marso 2018. Ganap na po itong nagbisa matapos ang isang taon. Sa makatwid, hindi na po tayo tali sa ICC. Gayunman, ang ating paghiwalay ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya. Hindi po ibig sabihin nito na tayo po ay tumatalikod sa issue at hinahayaan na lang po natin ito. Hindi po. Patuloy pa rin ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na ganap na palakasin ang mekanismo para tunay na mausik ang mga nagkasala. Patuloy pa rin pong gumagana ang ating hustisya. Hindi po natin sisiilin ang kalipunan ng ating karapatang pantao. Higit sa lahat, hindi po tayo isang demokratiko at malayang bansa kung hahayaan natin makulong sa pag-uusig at paglilitis ng mga banyaga. Tayo po ay hindi na alipin ng mga banyaga. Tayo po hindi na pwedeng utos-utusan ng mga banyaga. Hindi po papayag si Andres Bonifacio. Yun. Hindi rin papayag si Jose Rizal. Yun. Mga mahal kong kababayan, ginoong tagapangulo, sa punto pong ito, akin pong inaakda ang resolusyon bilang 488 na nagsususok ng mariing pagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa anumang investigasyon o pag-uusig ng International Criminal Court. Ginoong Ginoong Pangulo, bilang panghuli, akin pong liliwanawin na kahit na sino pong naging Pangulo ng Pilipinas, kahit sino pa po, akin din pong ihahain ito kung darating ang mga dayuhan dito at kanilang iimbestigahan. Sapagkat ito po, mga mahal kong kababayan, kahit kanino po nilang gawing Pangulo, isa pong malaking insulto ito sa atin kapag meron pong dumating ditong banyaga at utos-utusan po tayo. Yun. At sila mismo ang magkukulong sa ating Pangulo. Mahal kong Ginoong Pangulo, tapos na po ang panahon ni Sakay. Yun. Maraming salamat po. Yun. So, yun guys, natunghayan nyo na. Thank you. Yun po guys, natunghayan nyo na ang ating kagalang-galang butihing Senador Robin Padilla. Siya po ang tinatawag na Robin Hood ng Senado. So, yun po. At pinatutunghay po natin dito ay ang tungkol sa ICC. Hindi na po natin kailangan ng ICC. May mga gumugulong naman po tayong mga batas. At hindi po natutulog ang ating judiciary, ang ating mga hukuman, ang ating mga municipal trial court. Meron po tayo niyan. Meron din po tayong RTC, Regional Trial Court. Meron pa po tayong Court of Appeals. At meron po tayong Korte Suprema na hindi po mga natutulog yan. Patuloy po silang nagbibigay ng hustisya sa bawat mamamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. So hindi na po natin, hindi na po natin talaga kailangan ng ICC, ang International Criminal Court. Para saan po? Para sa sariling agenda. Yun po lang kasi ang nagiging dito parang ginagawa na nilang politika ang pagbabalik ng ICC. Kasi hindi raw sila makakuha ng hustisya dito sa ating mga husgado dito sa ating bansang Pilipinas. Kung papapasokin po yun, tama po ang tinura ng ating kagalang-galang butihing Senador Robin Padilla na parang magiging
utos-utosan lang ang ating mga korte dito sa Pilipinas. Kasi meron naman gumaganang hustisya at batas dito sa ating bayang Pilipinas. At itong pong ating kagalang-galang butihing Senador Robin Hood Padilla ay siya po ay isang tapos ng criminology at hindi po matatawaran ang mga kaalaman ng ating mga tapos sa criminology. Mga may kaalaman po yan sa batas, may kaalaman po yan sa psychology, at marami pong kaalaman ng ating mga tapos sa criminology, at isa po yan ang ating kagalang-galang na butihing Senador Robin Hood Padilla. So, marami po itong alam. Marami po siyang alam na mga makakabuti sa ating mamayang Pilipino. At alam po natin yan. Simula po noon, nang siya lumabas at siya namuhay na isang malayang Pilipino, ay alam niya lahat yon. At ako, sa ganang akin, ang ICC po ay hindi na natin kailangan dito sa ating bansang Pilipinas. So, yun lang po guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting video. Salamat po sa aking mga viewers at aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, hanggang sa muli po, maraming salamat. See you on my next video.